Kabanata 21. Samantala, pagkatapos nilang kumain, tinulungan ng 4 na bata si Erisa sa paglilinis ng mga pinagkainan. Napangiti siya at hindi napigilan ang mga ito na tulungan siya. Ang ilang mga gawi ay kailangang isagawa sa murang edad. Mag-ingat ka, nagbabala lang siya nang mabasag ni Gavin ang isang mangkok. Natigilan siya sa malakas na paalala ni Erisa at nawala ang pagkakahawak niya sa bowl. Mommy, pasensya na po. Nakita ni Erisa kung gaano ka ba si Gavin, at humagalpak siya ng tawa. Okay lang basta hindi ka masasaktan. Dali-dali niyang hinayla si Gavin, kumuha ng walis, at inipon ang lahat ng mga piraso sa isang trash bag. Lumabas ka muna at maglaro. Maaaring may mga sirang piraso pa rin na nakalatag. Ako na ang bahala. Tara, labas na tayo. Hinayla ni Zachary si Gavin palabas at inaliw siya. Ayos lang. Naawa pa rin si Gavin. Alam ni Zachary na hindi pa siya nakakagawa ng mga gawaing bahay noon, and hence, talagang normal ang aksidenteng masira ang isang mangkok, mag-ingat ka sa hinaharap. May mga basag din tayong bowls kanina. Oo, I broke to in the past. Awkward na tumawa si Jessie, showing an adorable smile with missing teeth. You're luckier than me. Maganda ang mood ni Mommy. Pinagalitan niya ako noong huling beses kong nabasag ang isang mangkok. Naiinggit si Oliver sa kanya, at gulat na napatingin si Gavin sa kanila. Nakikita ko, nabasag din ang mga mangkok nila dati. Biglang gama ng pakiramdam niya. Lumabas silang 4 sa sala. Naalala pa ni Oliver ang naunang bagay at sinenyasan si Zachary na pumasok sa silid upang magpaliwanag ng malinaw. Alam ni Zachary na hindi na mapigilan ni Oliver ang kanyang pag-uusisa, kaya tumungo siya. Sa kusina, tiningnang mabuti ni Erisa ang sahig. Nag-aalala siya sa anumang maliliit na splints na hindi nakikita kaya kinuha niya ang tape at idinikit ito sa sahig ng paulit-ulit. Matapos matiyak na wala ng mga splints sa sahig, binalot niya ng tape ang trash bag upang maiwasang maputol ng mga splints na tumutusok. Pagkatapos ay itinapon niya ito sa basurahan. Samantala, 3 sila sa kwarto, at si Gavin ang nagsimula ng usapan. Ano ang nangyayari sa hapunan ngayon? May nag-iimbestiga sa akin. Sinamon siya ng tingin ni Zachary. Nahulaan agad ni Gavin kung sino ang taong iyon. Palaging maunawain si Daddy. Salamat na pigilan ko, para wala silang malaman tungkol sa akin. Medyo mayabang si Zachary. Ipaliwanag mo sa akin. Nalilito pa rin si Oliver at hinimok silang palabesan ng pusa sa bag. Napaka-misteryoso. Hindi ba nila maibibigay sa akin ang buong konteksto bago ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap? Sumulyap si Zachary sa labas bago bamulong sa kanya, we're talking about Daddy. Ano? Nagulat si Oliver at hindi makapaniwalang tumingin sa kanila. Nalaman niyo na ba kung sino siya? Kailan nangyari iyon? Hindi man lang nila sinabi sa akin. Narinig ni Jessie ang malakas na boses ni Oliver, tumakbo siya palapit, at nagtanong, ano ang pinagsasabi mo? Walang importante, maligo ka muna. Hindi pa sasabihin ni Zachary kay Jessie, dahil alam niyang hindi kayang maglihim ni Jessie. Siguradong sasabihin ito ng bata kay Erisa. Hindi pa namin alam kung ano ang iniisip ni Daddy. Dapat nilihim ko ito kay Mommy. Anyway, makikita siya ni Mommy bukas kapag pumunta siya sa Graham Group, kaya mas mabuting hayaan na lang niya na siya mismo ang makakaalam. Jessie pouted and said, kakatapos ko lang kumain. Ayoko pa maligo. Napatingin tuloy ang bata sa 3 at nakangiting nagtanong, may pinag-uusapan kayong sikreto, di ba? No, it's not a secret. Nanghingi si Zachary ng pera sa akin. Nag-isip ng dahilan si Oliver. Nanlaki ang mga mata ni Jessie. No wonder sobrang ingay niya. Nanghingi kasi ng pera si Zachary. Ngumiti ang masiglang bata. May pera ako. Magkano ang gusto mo? Ibibigay ko sa'yo. Natuwa si Zachary nang mapansin niya kung gaano ka-generate si Jessie. Masuyong tinapik niya ang ulo ng huli. I don't want your money. Gusto ko ang kanya. Now, go out and watch television. Okay, with that, napatingin si Jessie sa kanila at saka tumakbo palabas. Hindi nagtagal ay narinig na ang tunog ng telebisyon. Sa sandaling ito, hinangaan ni Gavin si Zachary dahil walang kahirap-hirap niyang pinakinggan si Jessie. Isinara ni Oliver ang pinto at excited na nagpatuloy, kilala mo ba kung sino si Daddy? Parehong tumungo sina Zachary at Gavin. Alam namin, sino siya? Anong itsura niya? Guwapo ba siya? Mayaman ba siya? Nakatingin sa kumikinang na mga mata ni Oliver, napabuntong hininga si Zachary. Sa kabutihang palad, hindi siya ang lumipat.
Kung hindi, tiyak na mananatili siyang kumakapit kay Daddy at masisira ang aming mga plano. Ito ay Benjamin Graham, sagot ni Gavin. Ha, natigilan si Oliver, saka natuwa. Bulalas niya, great, sasabihin ko kay Mommy. Dahil pupunta siya sa Graham Group bukas, mas mabuting maging handa siya sa pag-iisip para sa engkwentro. Siya ay may napakalaking kayamanan, at tiyak na gwapo siya. Kung tutusin, lahat tayo ay maganda. Hindi magiging mas masama si Daddy kaysa sa atin. Tumigil ka na nga dyan pagkatapos tanong, paano mo nalaman kung sino si Daddy? Turo ni Zachary kay Gavin, Gavin Graham ang pangalan ko. Natapos na maglinis si Erisa at napansin niyang nag-iisa si Jessie sa sala na nanonood ng telebisyon. Nasaan ang mga kapatid mo? Nasa kwarto sila. Kumunat ang noo ni Erisa. Napakahiwaga ng mga anak na ito. Lumapit siya, kumatok sa pinto, at binuksan ito. Lumingon ang tatlo at tumingin sa kanya. She laughed and stated, oras na para maligo ka at matulog. Mommy, hugasan mo muna si Jessie. Maliligaw tayo mamaya, sabi ni Zachary. Laming-galinga si Erisa sa paligid at hindi sila nakitang naglalaro ng anumang computer games, ngunit pinaalalahanan pa rin niya sila, huwag masyadong maglaro ng computer games. Masakit sa mata, sige, tumango ang tatlo. Pagkatapos ay pinaligaw ni Erisa si Jessie. Pagkatapos noon ay naligo na siya. Nakatanggap si Zachary ng text message mula kay Jasper, na sinasabing may mga taong nag-imbestiga si Benjamin sa una. Bilang tugon, sinabi niya kay Jasper ang nangyari, at nagulat ang huli. Buti na lang at hinayaan niya si Mommy para sa interview. Magugulat ba si Mommy kapag nakita siya nito? Napakaganda ni Mommy, at magugustuhan siya ni Daddy. Natuwa si Jasper. Hindi alam ni Erisa ang kanilang sikreto. Pagkatapos niyang maligo ay dahan-dahan niyang inayos ang mga iniisip. Medyo mahirap alamin kung ano ang nangyari noon lalo na't si Dana ay tusok-tusok, ngunit hindi ito masusubaybayan. Magsasama-sama ang mga piraso ng puzzle kapag nahanap ko na ang babaeng iyon. Tumawag siya sa telepono. May nalaman ka na ba tungkol sa babaeng iyon? Tinhuri ko sa nayon kaninang hapon, ngunit sinabi nila sa akin na ang mag-asawa ay matagal nang lumayo. Samimangot ng malalim si Erisa. Nakagawa sila ng mga kakilakilabot na bagay. Siyempre, magtatago sila. Bumalik ka at tulungan mo akong tingnan muna si Dana Adams. Inaasahan ko na siya ang may pakana. Nagkita kami ngayon, at kung siya iyon, makonsensya siya at tiyak na hahanapin ang mag-asawang iyon. Suriin siya ng palihim. Dana Adams, siya ba ang artista sa pamilya Adams? Tama, kilala mo ba siya? I've heard some rumors about her. Bakit hindi ko siya naisip in the first place? Mukhang napaka-close niya kay Benjamin. Iimbestigahan namin siya, pero baka hindi na ito maging maayos. Boss, by the way, nakilala mo ba si Benjamin sa Graham Group ngayon? Hindi, may nangyari. Namilog ang mga talukap ni Erisa. Anyhow, I'm going to meet with him tomorrow. Bigla siyang nagbago ng isip at gusto niya akong interviewin ulit. I think hindi naman ganoon kaimportante ang babaeng iyon. Bumalik ka muna. Pagkaraan ng ilang sandali ay ibinaba niya ang telepono at lumabas para tingnan ang mga bata. Mahimbing ang tulog nilang apat. Inayos niya ang mga ito bago bumalik sa kanyang silid para matulog. Hindi niya maiwasang isipin si Benjamin. Anong klaseng tao siya? Kabanata 22. Kinabukasan, dumating si Erisa sa Graham Group gaya ng inaasahan at tinanggap ni Ethan. Hindi siya nang ahas na umalis at naghintay kasama niya sa opisina ni Benjamin. Miss York, I'm so sorry about yesterday. Sana hindi mo ito isapuso. Miss Adams's decision does not represent Mr. Grams. Nagsalin si Ethan ng isang tasa ng tsaa at inilagay sa harapan niya. Okay lang. Hindi ko na pinag-isipan at umalis nang walang sinasabi. Hindi ko inaasahan na bibigyan pa ako ni Mr. Graham ng isa pang pagkakataon, at medyo nagulat ako, nakangiting sabi ni Erisa. Si Ethan mismo ay nagulat na babalikan ni Benjamin ang kanyang desisyon dahil siya ang nag-utos sa kanya na huwag nang banggitin pa ang pangalan ni Erisa. Miss York, uminom ka ng tsaa. Bahagyang tumango si Erisa at nagsimulang humigop ng tsaa. Mr. Frank, you can leave if you're busy. Ako na mismo ang maghihintay kay Mr. Graham. This time, I'll really wait until he's here. Tumawa si Ethan at tumalikod na para umalis matapos siyang umayos. Siniguradong niyang sasabihin sa sekretarya na maging alerto at magsumbong sa kanya kung may darating, lalo na si Dana, baka sakaling magkagulo na naman siya.
Nilakihan ni Erisa ang opisina at humigop ng tsaa habang hinihintay si Benjamin. Makalipas ang isang oras, wala pa ring palatandaan sa kanya. Tumingin siya sa oras, wala bang sense of punctuality ang CEO ng ganoong kalaking korporasyon? Kumuha si Ethan ng isang tao upang maghanda ng mga prutas at merienda, na pumasok ng humihingi ng tawad. Miss York, si Mr. Graham ay nahuli sa ilang mga isyu sa bahay at umalis ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Sana ay mapagtiyagaan mo at maghintay ng kaunti pa. Okay lang, wala naman akong ibang gagawin eh. Hihintayin ko si Mr. Graham na dumating, sagot ni Erisa. Nagsalita pa ng ilang salita si Ethan bago umalis at tinawagan ang number ni Benjamin. Hindi niya kinuha ang phone niya. Ano ang ginagawa ni Mr. Graham sa paghihintay sa kanya? Tinawagan ni Ethan ang tirahan ng Graham, at sinabi sa kanya ng mayordomo na maagang umalis si Benjamin para sa kumpanya. Nakarating na nga si Benjamin sa kumpanya, ngunit nasa kanyang sasakyan sa underground parking, nakatingin sa kanyang telepono. Ipinakita sa screen ang surveillance footage ng kanyang opisina. Nakatutok ang mga mata niya sa babae sa guest area. Hindi niya makita ang mukha nito, tanging likod niya lang. Gustong makita ni Benjamin kung hanggang kailan siya maghihintay. Sa paglipas ng panahon, hindi nagpakita ng kahit katiting na pagkainip si Erisa. Nakaupo siya sa couch habang binuklat ang isang magazine, na ikinagulat niya. Naningkit ang mga mata ni Benjamin. Oras na, bumaba siya ng sasakyan at dumiretso sa itaas. Naghintay pa ng kalahating oras si Erisa bago nakarinig ng ilang tunog. Ang tunog ng mga leather na sapatos sa lupa ay lumingon siya upang tumingin. Sinalubong siya ng gwapong mukha ni Benjamin. Ang kanyang mukha ay ganap na walang kapintasan at napakapamilyar. Nang masusi siyang mabuti, nanlaki ang mga mata ni Erisa sa gulat. Bakit ang lalaking ito ay kamukha ng 4 na bata sa bahay? Napatulala si Erisa at napatalon sa gulat. Tumingin siya kay Benjamin na may pagtataka, mas bumilis ang tibok ng puso. Malakas ang presensya ng lalaki at may yelong aura, lalo na nang nakataas ang kilay nito at tumingin sa kanya. Napakatindi ng titig nito kaya hindi napigilan ni Erisa ang sarili na tingnan siya sa mata. Nakita ni Benjamin ang pagkagulat sa kanyang mukha at napangisi ito ng palihim, sa pag-aakalang siya ay nabighani. Erisa York. Ang kanyang boses ay malamig, walang anumang init, at may bahid ng pagmamataas. Nawala sa ulinat si Erisa at mabilis na binawi ang tingin. Oo, ako si Erisa. Ikaw, dapat si Benjamin Graham. Mr. Graham. Nahulaan niya, ang mapanghusgang ugali ng lalaki. Bukod doon ay walang ibang makakasakay sa elevator sa kwarto doon sa taas. Naglakad si Benjamin sa gilid ng couch at umupo sa tapat niya. Umupo ka, panipi. Kabanata 23. Sinulyapan ni Erisa ang lalaking may yelong aura at umupo. Hindi niya maiwasang kabahan. Ikinagagalak kitang makilala, Mr. Graham. Ito ang aking resume. Iniabot nito sa kanya ang resume na hinanda niya kanina gamit ang 2 kamay. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Kinuha niya ang papel at inilagay sa mesa. Nabasa ko na ang resume mo. Sandaling katahimikan, at napalunok si Erisa, natakot sa kahangahangang aura ng lalaki. Pinagmasdan niya itong mabuti, lihim na nagulat pa rin. Sa totoo lang, gulong-gulo ang isip niya kaya nakalimutan na niya ang inihanda niyang panimula sa sarili. So, siya si Benjamin. Siya kaya ang lalaking 5 taon na ang nakakaraan. Naisip ni Erisa si Dana at mas lalong namangha. Makatuwiran na kinuha ni Dana ang kanyang mga anak kung si Benjamin ang kanilang ama. Wala siyang kakilala na may apelyidong Adams at hindi niya maisip kung bakit aagawin ng babaeng iyon ang kanyang mga anak. Ang gulo ng isip niya. Kasabay nito, sinusuri rin siya ni Benjamin gamit ang matalim nitong titig. Si Erisa ay isang dilag na may misla na katangian at karisma. Hindi nakapagtataka na si Ethan ay may magagandang bagay lamang na sasabihin tungkol sa kanya. Kilala mo ako. Pinagkrus ni Benjamin ang kanyang mga paa at samandal, pinagmamasdan siya. Ang kanyang tingin ay kahanga-hanga, matalim, at may bahid ng panunuya. Inayos ni Erisa ang kanyang mga iniisip at ngumiti ng marahan. Hindi, ayoko, hindi na ako magtataka kung gagawin ko. Nagtaas ng kilay si Benjamin at diretsyong tumingin sa kanya. Sabi niya hindi niya ako kilala. Pero nakatitig siya sa akin na may gulat na nakasulat sa buong mukha niya. Sa kasamaang palad, hindi ako mahilig sa mga babaeng na love-struck. Mr. Graham, maaaring gwapo ka, pero tinatitigan lang kita dahil akala ko kamukha mo ang isang kakilala ko. Hindi dahil love-struck ako. Sagot niya,
Walang bakas ng paghanga sa mukha niya. Napagtanto ni Erisa na bahagyang malandi ang kanyang mga salita pagkatapos sabihin iyon. Nakakunot ang noo niya sa frustration habang iniisip ang mga sinabi niya. Dumilim ang mukha ni Benjamin, at kinusat niya ang kanyang mga mata. Ganyan ka ba lagi katigasan ng ulo? Ha, depende yan sa kausap ko. I'm here for an interview. If you're hiring, then we should talk about work and nothing else. Kung hindi ka sincere, then I shall take ang leave ko. Kinuha ni Erisa ang kanyang bag at bumangon. Titig na titig siya kay Benjamin na may galit sa mukha. Ang hot niya, kaya paano kung tumingin ako ng ilang sandali? How dare he say na love struck ako? Immune na ako pagkatapos kong bantayan ang 4 na bata sa bahay. Umupo si Benjamin sa sofa. Nagdilim ang tingin nito at bumaling sa kanya. Siya ay nakaupo, ngunit mayroon siyang aura ng isang martingale na hari at ang kanyang presensya ay sumalubong sa kanya. Gaano kainip, ito ay hindi isang kalidad na dapat magkaroon ng mga profesional na programmer. Ngumisi si Benjamin at itinaas ang kamay, sinenyasan siyang umupo ulit. Tumingin sa kanya si Erisa at kumunat ang noo. Pinagmamasdan siya ng hindi maarak na ekspresyon. Sa huli, umupo ulit siya. Taos puso ako sa pakikipanayam para sa Graham Group, at bumalik ako para maghanap ng matatag na trabaho. Pinalayas ako ng iyong kasintahan nang dumating ako kahapon, ngunit hindi ko ito isa puso. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi mo naiintindihan ang aking intensyon. Pakiramdam ko ay mas mabuti kung i-clear mo ang mga ito dahil hindi ako mahilig magpatalo kung hindi man ay seryoso ako pagdating sa pagtatrabaho. Walang takot na boses ni Erisa. Kabanata 24. Nagulat si Benjamin, at napako ang tingin niya sa babaeng nakaupo sa harapan niya. Siya ay hindi alipin o sumusuko. Sa halip, may bakas ng katigasan ng ulo sa mga mata niya. Susukatin ko ang iyong mga kakayahan mula sa iyong mga kontribusyon sa kumpanya. Si Benjamin ay isang taong humatol sa mga tao batay sa kanilang mga kakayahan. Ang mga walang kakayahan ay hindi man lang makakaligtas sa panahon ng probasayo ng kumpanya dahil ang Graham Group ay hindi lugar para sa mga walang kwentang tao. Nabigla si Erisa, na sinulyapan ng hindi tiyak ang lalaki. Ibig sabihin kinukuha niya ako. You mean? Tinitigan siya nito ng diretso at sinabing, may itatanong ako. Pakituloy mo. Sumenya si Erisa na magpatuloy. Pinagmasdan siya ni Benjamin at tinanong, bakit mo ako kinausap ng ganyan kagabi? Hindi ka ba natatakot na bawiin kita para dyan? Natigilan si Erisa at naguguluhan siyang pinagmasdan. Anong sinabi ko kagabi? Hindi kita kilala. Hindi, kilala kita. Pero, hindi pa kita nakikilala. At saka, wala akong contact details mo. Kailan ako magkakaroon ng pagkakataon na magsabi ng isang bagay sa iyo? Sa palagay ko ay maaaring maling tao ang nakuha mo dahil ito ang una nating pagkikita. Natigilan si Erisa, at sinabi sa kanya ng kanyang intuition na napagkamalan siya ni Benjamin. Ito kaya ang dahilan kung bakit napakagalit niya sa akin. Hindi, ito ang gagawin. Be our second time meeting if he's the guy that time. However, she ran away before saying that man clearly, so it didn't count as a meeting. Nagdilim ang matalim na tingin ni Benjamin habang patuloy na nakatitig kay Erisa. Walang alinlangan, galing sa kanya ang text. Kahit na hindi, dapat ay mula sa isang taong malapit sa kanya. Nang ibabaw ang dulo ng dila ni Benjamin sa loob ng kanyang pisngi, na nagdagdag ng mapang-akit na talino sa kanyang gwapong mukha. Tiningnan siya ni Erisa. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib, mabilis at malakas. Mr. Graham, namilog ang kanyang mga mata, at naalala niya ang mensahe noong nakaraang gabi. You sent me a text message yesterday, introducing yourself and stating you were chased away by my fiancé. Sa message, you told me to consider hiring you if I've not found a suitable candidate. You even said you're confident that you're competent enough for the job. Nagulat si Erisa dahil natitiyak niyang wala siyang ginawang ganoon. Gayunpaman, bigla niyang naalala kung gaano palihim at misteryoso ang mga kinikilos ng mga bata kahapon, at nagmulat ng araw, for that they must have sent the text message, after I rejected you, you even threatened me to not regret my decision. Lumunok. Pwede ko bang tingnan ang numero ng telepono ng nagpadala? Sinabi sa kanya ni Benjamin ang numero at pinagmasdang mabuti ang kanyang ekspresyon. Pinaikit niya ang mga mata at matalim siyang sinulyapan. Ikaw yun, di ba? Hindi, hindi. Napasimangot si Erisa. I'll have to lecture Zachary pag uwi ko. Paanong hindi niya sinabi sa akin ang tungkol dito? Pamilya ko yun.
She nervously looked at him and said apologetically, "Sorry, I didn't know he texted you." "I'm so incredibly sorry." Tinitigan siya ni Benjamin nang may kahangahangang at nagtanong sa mahinang boses, "Kumusta ang relasyon ni Zachary sa iyo?" "Wala siya sa contact details ko, pero ang pamilya niya." Dapat ilabas ng babaeng ito ang kanyang mga kasinungalingan bago sabihin ang mga ito. Posible kayang siya na talaga ang lahat. "Kapatid ko," umirap si Erisa, namayani ang katahimikan. Kinakabahan siyang tumingin kay Benjamin. "Okay lang naman kung diretso kong sabihin na anak ko siya, diba?" Kung tutuusin, hindi pa niya nakikilala ang mga bata at estranghero siya sa akin dahil sa tingin ko ay hindi pa kami nagkikita. Maaari lamang magkaroon ng dalawang senaryo. Either hindi pa kami nagkikita o hindi siya yung lalaki nung gabing yon. Gayunpaman, ang kanyang pagkakahawig sa mga bata ay kakaiba. Para silang ginawa sa iisang amag, at natigilan si Erisa nang makita siya. Hindi niya akalain na ang ama sa kanyang mga anak ay magiging isang natatanging tao. Kabanata 25. Tinapik ni Benjamin ang hita niya at ibinaba ang tingin, na lalong nagpakaba kay Erisa habang pinagmamasdan ako. "Bakit makukuha ng kapatid mo ang number ko?" Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang kasinungalingan, at kahit nasabihin niya sa kanya ang totoo ngayon, walang katiyakan na maniniwala siya sa kanya. Isa pa, tila naghinala si Benjamin na siya ang gumawa nito. "Siguro nagkataon lang." Ngumisi si Benjamin. Nawala nang masabi si Erisa. "Talagang hindi ako ang nagpadala niyan, pero hihingi ako ng tawad sa iyo dahil ako ang may pananagutan sa kanyang pagkakamali. Taos puso akong humihingi ng paumanhin sa lahat ng abala na naidulot namin sa iyo." Si Erisa ang ina ni Zachary, at dahil dito, obligado siyang humingi ng tawad sa ngalan nito. "How about I call him to ask? I'll lecture him about this pag-uwi ko. I'm terribly sorry for the inconvenience." Ang lakas ng loob niyang magpadala ng text kay Benjamin. Nagtataka ako kung bakit niya ako naisip ang tawagan dito, at ito ang dahilan kung bakit. Hindi na kailangan. Hindi na gustong malaman ni Benjamin, at walang magbabago sa tawag. Kung gagawin niya ito, plano niya ang lahat. Ang tawag ay para lamang palabas. Pinagmasdan ni Erisa ang kanyang ekspresyon ng kawalan ng tiwala at hindi makapagsalita. Hindi na niya gustong ipaliwanag ang sarili. Hindi rin siya makapaniwala sa sinabi niya kung binaliktad ang mga role. "Mr. Graham, kung pinatawag mo ako ngayon dahil dito, maaari mo na akong tanggihan. Gayunpaman, sana ay mabigyan mo ako ng pagkakataon. I believe that you won't be disappointed with my capabilities should you hire me. I should at least fight for it since I'm already here." Pinagmasdan ni Benjamin ang pagtayo ni Erisa, at ang sulok ng kanyang bibig ay nakakurbo sa isang ngisi. She's finally revealing her intentions. So confident na pinakinggan ni Erisa ang kanyang pagkadismaya. "Mr. Graham, ano ang masasabi mo? Maging diretso tayo at huwag mag-aksaya ng oras sa isa't isa." Nagdilim ang mga mata ni Benjamin. Wala pang nakakausap sa kanya ng ganoon, at siya ang nauna. "Ethan!" Sigaw niya. Ilang sandali pa, tumakbo si Ethan sa kwarto. Tiningnan niya ang mga ito ng may pagtataka. "Mr. Graham, tumawag ka. Dalhin mo rito ang computer at subukan mo siya. Kung makapasa siya, upukan mo siya. Kung hindi, ipakita mo sa kanya ang pinto." Sa huli ay nagpa siya si Benjamin na bigyan siya ng isang shot dahil siya ay dumaan sa maraming problema para sa pagkakataon. Nagulat si Erisa sa pag-aakalang hindi man lang iisipin ng lalaki na bigyan siya ng pagkakataon. Pumayag siya. Ngumiti si Ethan at mabilis na kinuha ang computer. "Miss York, sa ganitong paraan, pakiusap." Lumapit si Erisa at umupo sa harap ng office desk. Binuksan niya ang portal at nagsimulang maniobra. Nagdisenyo siya ng 2 programa upang salakayin ang isa't isa. Napahanga si Ethan nang makita niya iyon. "Miss York, paano mo naisip ang magkaroon nito?" Si Erisa ay ganap na nasisipsip sa kanyang gawain, laban sa kanyang sariling sistema. Namilog ang mga mata ni Benjamin nang makita ang pagkamangha ni Ethan at lumapit sa kanila. Sinilip niya ito, at agad na nagningning ang kanyang mga mata. "Kailangan kong aminin, may kakayahan talaga ang babaeng ito." Habang patuloy na nakatitig si Benjamin kay Erisa, napaisip siya ng malalim. Siya kaya ang nanghak ng computer ko kagabi. Dumilim ang gwapo niyang mukha sa naisip. Nag-e-enjoy si Ethan at hindi niya napansin ang ekspresyon ni Benjamin. Excited niyang sinabi sa kanya, "Mr. Graham, hindi ka ba sang-ayon na pambihira ang kakayahan ni Miss York?" Jackpot!
Sa kanya, siguradong mag-level up ang engineering department ng kumpanya at hindi na masisira. Pinandilatan ni Benjamin ng daggers ang kanyang assistant at lalong nagdilim ang mukha niya nang makitang puno ng paghanga ang mukha ni Ethan. Siya ay kakaibang hindi masaya. Lumipad ang mga daliri ni Erisa sa keyboard. Nagawa niyang talunin ang masalimuot na sistema hindi nagtagal. Paglingon kay Benjamin, tahimik niyang tinanong, Mr. Graham, ano sa palagay mo? Hindi sumagot ang lalaki at tinitigan lang siya ng mataman. Kabanata 26. Makahulog ang sulyap ni Benjamin kay Erisa at nagutos, Ethan, set up mo ang opisina niya. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nababasa, na lalong ikinagulat ni Erisa. Bakit ganon pere ng tingin niya sa akin? Para bang may kinikimkim siyang pagdududa sa akin? Bumangon siya at nakangiting sinabi, salamat sa pag-aproba. Sumulyap si Benjamin sa kanya at bumalik sa kanyang upuan sa likod ng office desk, na natili ang matalim na tingin nito kay Erisa. Sige at sabihin mo sa akin ang iyong mga kondisyon, inaasahang sweldo, at mga benepisyo. Hindi niya inaasahan na ganoon kadali ang pagsang-ayon nito, at tumaas ang sulok ng kanyang bibig. Okay naman yung terms na napag-usapan kanina. You can decide if I deserve more. Hindi itataas ni Erisa ang kanyang hinihinging presyo. Nagtaas ng kilay si Benjamin sa kaaya-ayang ugali nito at sinulyapan si Ethan, pagkatapos ay bumalik kay Erisa. Ikaw ay nasa ilalim ng isang panahon ng probasayo ng isang buwan, at ang iyong sweldo ay ibabatay sa iyong nauna sa panahong ito. Kailangan kong makita ang mga resulta sa loob ng isang buwan upang magpasya kung ikaw ay magiging permanenteng empleyado at makakakuha ng pagtaas. Tumango si Erisa at sinabing, sige, walang masyadong pinag-uusapan. Makahulog ang sulyap ni Benjamin kay Ethan, na agad namang nahuli. Yumuko ito at sinabi sa kanya, Miss York, gusto mo bang ihatid na kita sa opisina mo ngayon o? Let's go and meet everyone first. Gayunpaman, kailangan ko ng ilang oras upang asikasuhin ang aking mga personal na bagay ngayon. Opisyal na akong magsisimula bukas. Okay lang ba? Napatingin si Erisa sa kanilang dalawa at nagtanong. No problem. Halika dito. I'll show you around. Agad namang sumang-ayon si Ethan at inihatid siya palabas. Nagpaalam si Erisa kay Benjamin bago sumunod kay Ethan palabas. Palihim siyang nakahinga ng maluwag nang nasa labas na siya, na nakaiwas sa mapang-akit na tingin ng lalaki. Sinundan ng madidilim na mga mata ni Benjamin ang kanyang umaatres na anyo, at isang hindi maarak na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Miss York, dito. Natuwa si Ethan na sa wakas ay na-recruit nila si Erisa. Nagustuhan din niya ang pagiging magaan nito. Natatawang sabi ni Erisa, magkatrabaho na tayo ngayon. You don't need to address me as Miss York. Just call me by my name. How could I? Ikaw ang idol ko. Napuno ng excitement si Ethan. Oh, natigilan si Erisa at nakangiting sinabi, it's such an honor, but it's better for you to call me by name as we'll be working together from henceforward. Tumawa si Ethan at sinabing, I'll call you Miss York and tell the engineering department that it's your turf now. Tumango si Erisa, sige, hindi mahalaga kung paano niya ito hinarap. Dinala siya ni Ethan sa departamento, ipinapaliwanag ang istruktur ng organisasyon at ang iba't ibang antas habang nakikinig siya ng mabuti. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa IT department, na nasa ilalim ng engineering department. Pumalakpak si Ethan, ngunit walang nakapansin dahil lahat sila ay naka-earphone. Masyado silang abala sa kanilang mga gawain, paumanhin ni Ethan. Ayos lang. Normal lang yan. Hindi ito isinasapuso ni Erisa. Alam na ang mga tao sa kanyang larangan ay madalas na kailangang ganap na nakatuon kapag nagtatrabaho. Ang programming, sa partikular, ay walang puwang para sa mga pagkaantala. Dinala siya ni Ethan sa opisina at sinabing, tingnan mo kung may kailangan ka pa at ipaalam mo sa akin. Nilinggan ni Erisa ang opisina at nasiyahan. Mukhang ayos lang. I'll let you know kung may kailangan pa ako. Okay. Sabi ni Ethan habang tumatango. Tumalikod siya para umalis ngunit nakita niyang nagkukumpulan na ang lahat sa pintuan, nagulat siya. Maligayang pagdating, Miss York. Nagpalakpakan ang lahat, bilang welcome, at may mga flower basket din. Natigilan si Erisa, hindi niya inaasahan na ganoon pala sila ka-welcome at hinimas ang kanyang ilong. Salamat, Miss York, matagal na naming inaabangan ang pagdating mo. Sa wakas nandito ka na. Kabanata 27. Tama, mula nang sabihin sa amin ni Mr. Frank na sasama ka sa amin, inaabangan na namin ito. Sa wakas, Miss York, fan mo ako.
Please remember me, Miss York. I'm from the same school as you, but I'm your junior. Remember me too. I'm 6. Umalis ka na, 6. Miss York, pansinin mo ako. 3 na ako. Mayroong higit sa 10 sa kanila, at lahat sila ay mga mahuhusay na tao sa na may kani-kanilang mga natatanging kasanayan. Hindi matukoy ni Erisa kung sino sa ganoong kaikling panahon, kaya napangiti na lang siya ng matamlay sa mga kasamahan. Ipinaliwanag ni Ethan, gusto nilang gumamit ng mga codename para tugunan ang isa't isa. Ito ay ayon sa pagkakasunod-sunod kung saan sila sumali sa koponan. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, si Erisa ay tumango ng may pagkaunawa at nagpakilala, "Hello, everyone. I'm Erisa York. Welcome, welcome. Very friendly ang lahat. Haha, ang ganda ng department namin ngayon. Ang ganda ni Miss York, siguradong nakakapagpaputi ng iba kung ikukumpara. Magiging green sa inggit yung ibang department. Miss York, may boyfriend ka ba? Miss York, maaari mo akong isaalang-alang kung hindi mo gagawin. Get lost, loser. Miss York should consider me first." Pinagmasdan ni Erisa ang mga kalokohan nila at kinikilig sila. "Sorry, pero may mga anak na ako. Wala pa akong boyfriend, pero may mga anak ako." Nanlaki ang mata ng lahat sa gulat. "Hindi pwede. Miss York, may mga anak ka. Miss York, bata ka pa." "Hindi ko masabi." Natatawang sabi ni Erisa, "Nanganak ako noong bata pa ako." Pati si Ethan ay natigilan. Hindi niya inaasahan na magkakaanak ito dahil nakasaad sa resume niya na single siya. Hindi kaya na nanganak siya bago ikasal. Sa isiping iyon, lihim na naawa si Ethan sa kanya. I wonder kung sinong jerk ang nag-take advantage sa kanya. Tama na. Tignan mo ang dami mo, nagagalit na. Bumalik ka na sa trabaho. Huwag mo siyang takutin. Sumenya si Ethan para maghiwa-hiwalay ang mga tao. "Miss York, ililibre ka namin ng pagkain mamaya." Sabi nilang lahat sa kanya. "I'm afraid I can't make it today. May mga kailangan pa akong asikasuhin, and I need to live in a bit. I'll officially start tomorrow, so I'll treat you all to a meal then." Siya ang kanilang superior, at hindi nararapat para sa kanya na hayaan silang magbayad. Okay, nagtawanan ang lahat at walang anumang pagtutol. Masigla ang kapaligiran. Dahan-dahan silang naghiwa-hiwalay matapos siyang batiin at bumalik sa kanilang mga gawain. Noong una ay nag-aalala si Erisa na magiging solemn na ang kapaligiran doon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkamali siya. Ito ay napaka-upbeat at casual. Kaya naman, inaabangan na niya ang pagsisimula ng kanyang bagong trabaho. "I still need to go over the procedures, right? I'll do it now and officially start work tomorrow." Nais ni Erisa na maayos ang lahat sa mismong araw. "No rush, hindi pa tapos ang kontrata, kaya umalis ka muna." Nakita ni Ethan na siya ay abala, kaya hindi siya nagmamadaling tumakbo sa mga pamamaraan sa kanya. "Okay, kung ganoon, pipirmahan ko na ang kontrata kapag tapos na. I'll be taking my leave then." Nakipagkamay siya sa kanya at nagpatuloy, "I'll treat you some other day." Hindi niya maiisip na bumalik doon kung hindi dahil sa kanya. "Ako dapat ang isa, treating you since your arrival will lighten my burden." Ang pagdagdag ni Erisa sa kumpanya ay nangangahulugan na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa recruitment dahil bagay na bagay siya. "I'll send you off, Miss York." Tumawa siya at nagpaalam, sa iba, "I'll umalis ka muna." Walang sumagot dahil lahat sila ay naka-earphones. Awkward na sana siya kung hindi dahil sa mainit na pagtanggap sa kanya ngayon. Napansin ni Ethan ang pagiging awkwardness niya. Lagi naman silang ganyan. Sana masanay ka, na agad. Kung may kailangan ka, ipaalam mo sa kanila or i-text mo na lang sila sa grupo. Kabanata 28. Tumango si Erisa. Pumayag siya na i-add siya ni Ethan sa chat group. At saka, nagpalitan sila ng kanilang mga WhatsApp ID. Pagkatapos nilang pumasok sa elevator, maingat na nagtanong si Ethan, "Miss York, hindi ko alam na kasal ka na. All this while I thought you are single." Sandaling natigilan si Erisa. Tapos, ngumiti siya ng mahina. "I'm not technically married. May problema ba?" "Hindi." Natatawang sagot ni Ethan, "I never expected you have children already." Ilang taon na sila. 5 taong gulang na sila, at ang dahilan kung bakit gusto kong umalis ay upang masettle ko ang kanilang mga pamamaraan sa pagpapatala sa paaralan ngayon. Dahil ibinalik ko ang mga bata, kailangan ko silang ipadala sa preschool. Nag-aalala ako kung iiwan ko sila sa bahay palagi. Kailangan mo ba ng tulong? Nag-aalalang tanong ni Ethan.
Okay lang. Nakipag-ugnayan na ako sa school bago ako bumalik. I'm going to settle the paperworks today. But, thanks for the offer anyway. Magalang na sagot ni Erisa. Tumango si Ethan. Bago sila lumabas ng elevator, nag-isip si Erisa kung dapat ba niyang itanong kay Ethan ang personal information ni Benjamin. Pagkatapos, may mga bumati kay Ethan at curious na nagtanong kung sino siya. Matiyagang ipinakilala siya ni Ethan sa lahat at tumugon siya ng isang magalang na ngiti. Miss York, ano ang tingin mo sa kumpanya natin? Tanong ni Ethan habang pinapalabas siya ng pinto. Sagot ni Erisa, not bad. I love the lively working environment here. Natigilan si Ethan. Iyon ay dahil hindi ka pa talaga nagsisimulang magtrabaho dito. Kapag nagsimula ka ng magtrabaho, malalaman mo. Si Mr. Graham ay napakahigpit sa kanyang mga manggagawa at taos-puso akong umaasa na hindi kanya takutin. Tumaas ang isang kilay ni Erisa. Oo, napansin ko yun nung kausap ko siya kanina. Pero ayos lang. Masasanay na ako. Habang ang kanyang trabaho ay umiikot sa data at mga numero, ito ay pinutol at tuyo. Wala siyang dapat ipag-alala, lalo na ang mood ng kanyang amo. Walang makakaila sa kanyang trabaho kung ginawa niya ito ng disente. Humanga si Ethan sa kanyang positibong saloobin. Just contact me anytime kung kailangan mo ng tulong ko. Tumango si Erisa. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi niya, hindi mo na ako kailangang sundan sa kotse. Ngunit, Mr. Frank, maaari ba akong magtanong sa iyo? Sure, magtanong ka. Natigilan si Ethan nang makita ang pag-aalinlangan nito. May anak ba si Mr. Graham? Maingat na tanong ni Erisa sa mahinang boses. Natatakot siya na baka may magkamali ng ideya tungkol sa kanya kapag narinig niyang nagtanong siya kay Benjamin ng personal. Hindi ganoon kalaki ang tiwala ni Benjamin sa kanya noong una. Kung tatanungin niya ang tungkol sa kanyang pribadong buhay, iisipin niyang interesado ito sa kanya. Saglit na natigilan si Ethan nang medyo nagulat siya sa tanong ni Erisa. Nakangiting sagot niya, oh, hindi mo ba alam? May anak na si Mr. Graham. May crush ba si Miss York kay Mr. Graham? Napatitig si Ethan kay Erisa. Napansin niya ang pagkagulat na nakasulat sa mukha ni Erisa, ngunit nakita niya na wala ni Katie ting nakabiguan. Natarante siya dahil mukhang excited si Erisa habang nagbalita. Sige, salamat. I shall leave now then. Ani Erisa nang bumalik siya sa katinoan. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Sumulyap si Ethan sa kanya at umalis pagkaraan ng ilang sandali. Tumawid si Erisa sa kalsada at umupo sa isang bench sa tabi ng kalsada. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Si Benjamin ay may isang anak na lalaki. Anak ko ba yan? Kamusta na siya? Maayos ba ang pakikitungo ni Benjamin sa kanya? Pero nang maisip niya ang relasyon ni Dana at Benjamin, at saka ang bata, ang gulo ng isip niya. Mabilis niyang tinawagan si Bradley. Nanginginig ang boses niya habang nagsasalita. Bradley, tulungan mo akong hanapin si Benjamin Graham. At subukan mong kuhanan ng litrato ang kanyang anak. Boss, hindi mo ba naiisip na masyadong delikado ang pag-iimbestiga kay Benjamin Graham? Nag-aalangan na tanong ni Bradley. Maliban na lang kung pinaghihinalaan mo na anak ni Benjamin ang bata na kinuha ng isang tao sa iyo. Nabigla siya sa realisasyong ito. I'm not sure. Nakilala ko na si Benjamin, at kamukhang kamukha niya ang mga anak ko. Hininaan ni Erisa ang boses dahil sa tingin niya ay hindi nararapat na pag-usapan ito ng hayagan malapit sa main road. Anyway, help me check up on Benjamin Graham. Inulit niya ang kanyang mga salita. Sige, binaban niya ang tawag at nagpahinga sandali bago siya pumara ng taxi pabalik. Kabanata 29. Tumayo si Benjamin sa tabi ng bintana sa itaas na palapag ng Graham Group at dumungaw mula rito. Nakatuon ang tingin niya sa babaeng nakaupo sa bench sa gilid ng kalsada, at bahagya siyang nataranta. Bakit nandito pa siya? At bakit siya nakaupo? Napakunot ang noo ni Benjamin nang mapagtantong nakatuon ang atensyon niya sa isang babaeng ngayon lang niya nakilala. Pumasok si Ethan sa pintuan at nakita niya si Benjamin na nakatayo roon habang nakalagay ang mga kamay sa bulsa. Mukhang nag-e-enjoy siya sa tanawin. Tila nangingibabaw siya kahit sa likuran niya, at lalo pang lumakas ang respeto ni Ethan sa kanya. Bati ni Ethan, Mr. Graham. Lumingon si Benjamin sa kanya at nagtanong sa mahinang tono, may hiniling ba si Erisa? Hindi. Sinabi ni Miss York na nasiyahan siya sa kapaligiran sa pagtatrabaho, at lahat ay nasa sabik para sa kanya na sumali sa koponan. Hindi napigilan ni Ethan ang kanyang kagalakan nang magulat siya kay Benjamin.
Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata. Nagustuhan siya ng lahat. Bamantong hininga si Benjamin at nagpatuloy, "Don't judge a book by its cover. Wait until she prove herself worthy." Nang muli siyang lumingon sa bintana ay nawala na sa kanyang paningin si Erisa. Lalong nagsalubong ang mga kilay niya. "Oo, sir." Saglit na tinitigan ni Ethan si Benjamin. Pakiramdam niya ay hindi lubos na kilala ni Benjamin si Erisa at maaaring hindi niya ito maintindihan. Kaya, naramdaman niyang kailangan niyang magpaliwanag sa kanya. "Mr. Graham, maaaring hindi ko nakilala si Miss York sa napakatagal na panahon, ngunit pakiramdam ko ay hindi siya isang mapanlinlang na babae. Siya ay isang matikas at bukas isip na tao. Dapat ay ibang tao ang nag-hack sa computer ni Mr. Graham kagabi." "Mr. Graham, ano sa tingin mo?" Maingat na tanong ni Ethan. "Ethan, I think you have preconceived ideas about her already. Some people hide their intentions very well because they plotted the plan in detail." Sinaman ang tingin ni Benjamin si Ethan. "Oo," nagblurted si Ethan, nagulat. Ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi naglakas loob na magsalita. Naisip na ni Mr. Graham na may dahilan si Erisa. Baka lumala pa ang impresyon niya sa puso niya kapag nagpapaliwanag ako ng sobra. "Ay, oo." Bago umalis si Miss York, tinanong niya ako tungkol sa iyo. Nagtaas ng kilay si Benjamin at tinitigan siya. Tanong niya sa malamig na tono, "What did she ask?" Malumanay na sagot ni Ethan, tinanong niya kung may anak ka. Isang matalim na tingin ang lumipas sa mga mata ni Benjamin. Naguguluhan siya kung bakit magtatanong si Erisa tungkol sa anak. Nagpatuloy siya, ano pa ang itinanong niya? "Wala nang iba. Sinabi ko kay Miss York na may anak ka, at pagkatapos ay umalis siya sa eksena." Mukha siyang nabigla, maingat na sagot ni Ethan habang pinagmamasdan ang ekspresyon ng mukha ni Benjamin. Hindi niya masabi kung ano ang nararamdaman ni Benjamin, ngunit sabik siyang malaman ang tungkol sa kanyang iniisip tungkol sa bagay. "Mr. Graham, posible bang may crush si Miss York sa iyo?" Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Sa sandaling iyon, sunod-sunod na yabag ang umalangaw-ngaw sa labas ng pinto. Pumasok si Dana sa kwarto at sumigaw, "Benjamin!" Dumilim ang mukha ni Benjamin. Ang malamig niyang titig ay bumalat kay Ethan. Hindi nakaimik si Ethan. "Bakit ako tinatitigan ni Mr. Graham? Hindi ako ang nagpapasok sa kanya." "Benjamin." Nakangiting bati ni Dana kay Ethan nang mapansing nasa kwarto din ito. "Hello, Ethan. I'm not interrupting something, right?" Nakangiting magalang, sumagot si Ethan, "Hindi. Tapos na tayo." Tumango siya kay Benjamin at tumalikod na para umalis. Buti na lang wala na si Miss York. Anong kaguluhan kung magkakilala sila? "Benjamin, dinalhan kita ng mga dessert." Tinitigan siya ni Benjamin. Nang mataman at malamig. "Anong gusto mo?" Natigilan si Dana. Kamakailan lang naramdaman niyang mas malayo sa kanya si Benjamin na ikinasakit ng kanyang puso. "Benjamin, I'm sorry. Kasalanan ko ito, at hindi ko na mauulit. Patawarin mo ako." Naglakad siya pasulong at hinayla ang t-shirt ni Benjamin. Lumayo si Benjamin at may bahagyang inis na hitsura sa kanyang mukha. Ungol niya, "Hindi ka dapat humingi ng tawad sa akin. Dapat kang humingi ng tawad sa anak ko." Nagsimulang magpanik si Dana nang makita niyang galit na galit si Benjamin. Nauutol niyang paliwanag sa sarili. "I went there once, pero hindi ako pinapasok ng butler. Hindi ko nakilala si Gavan." Namutla sa mukha ni Benjamin ang mahigpit na tingin. He uttered with a fierce tone, "Wag mo siyang sasaktan kahit hindi mo kayang mahalin siya. Simula ngayon, hayaan mo na siya. Please umalis ka kung wala kang ibang pasok sa akin. I'm busy with my trabaho." Kabanata 30, Benjamin. Dahil sa pagkawasak, tumakbo si Dana sa kanya at niyakap siya mula sa likuran. "I was wrong, Benjamin. After all these years, you're still cold and hostile toward me. Sobrang sakit ng puso ko sa iniisip lang. Hindi mo ba ako mapatawad? I'm really sorry. I should have set up you. But I really like you. And I want to be with you. Bakit hindi mo magawang patawarin ang ginawa ko?" Pinapalayaw siya ng sobra. Nag-ipon ng lakas ng loob, nagpatuloy si Dana sa nanginginig na boses, "Ibig sabihin ba nito ay hindi ka na makakasama, Benjamin?" Gusto lang niyang manatili sa tabi niya. Kung tutuusin, sila ay nasa isang romantikong relasyon. Iniisip ni Dana kung siya ba ay mali sa lahat ng panahon. Hindi komportable si Benjamin sa biglaang pagkilos ni Dana. Agad siyang kumalma at lumingon para makita ang mga mata ni Dana na puno ng luha.
Sumimangot siya ng husto at sumigaw, alam mong ayaw ko sa pagiging set-up. Hindi mapigil ang manginig si Dana nang magtama ang kanyang mga mata sa malamig na titig ni Benjamin. Naglakad siya patungo sa bintana at tumingin sa labas. Sa malamig at malamig na boses, nagpatuloy si Benjamin, alam mo ang mga kahihinatnan, at alam mo kung ano ang iyong ginagawa. Ganyan ka na ba kadesperadong maging bahagi ng pamilya Graham? Nahiya si Dana nang marinig ang sinabi ni Benjamin. Ikinuyom ng mahigpit ang mga kamao, mamulong siya, I love you. I want to be with you. And I want to get married to you. Mali ba ako na nag-iisip ng ganyan? Mangaling si Benjamin sa kanyang sakong at tumingin sa kanya ng malayo at malamig na mga mata. Pero hindi kita mahal. Imposible. Napatango-tango si Dana, hindi matanggap ang sinabi ni Benjamin sa kanya. Humakbang siya at sinubukang pumulupot ang mga braso sa leeg nito. Nang malapit na siyang samandal at hahalikan siya, naamoy ni Benjamin ang masangsang na amoy ng pabango sa kanya. Agad siyang nakaramdam ng pagkahilo at pagkahilo. Itinalak ni Benjamin si Dana at matalim siyang tinitigan. Itigil mo na ang lahat ng bagay na kinasusuklaman ko. Nakaramdam ng matinding pagkabigo si Dana. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, hindi siya pinatawad ni Benjamin sa kanyang ginawa. Hindi lang iyon, lalo pa siyang naging pag-alit sa kanya. Normal naman sa mag-asawa ang maghalikan, di ba? Bakit niya tinatanggihan ang halik ko? Sinabi pa niya na ito ay isang bagay na hinahamak niya. Tahimik na tumango si Dana. Si Benjamin ay palaging nagpapakasawa sa kanyang mga kagustuhan noong sila ay magkasama noon. Bakit? Habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata, hindi maiwasang tanungin siya ni Dana. May mahal ka bang iba? Nang marinig ang sinabi ni Ethan kanina, natarante si Dana nang makita ang inasal ni Benjamin sa kanya. Alam mo wala ako sa mood para dito. Umalis ka na lang. Binigyan siya ni Benjamin ng malamig na tingin bago bumalik sa kanyang mesa. Huwag mo nang hahanapin si Gavan. Kahit na gawin mo, hindi mo talaga siya makikita. Galit na galit si Dana. Marami na akong nagawa para sa kanya, pero wala akong mapapala. Benjamin, gusto ng mga matatanda na umuwi tayo para sa hapunan. Natigilan si Benjamin. Nang hindi itinaas ang kanyang ulo, sumagot siya, sige. Habang pinagmamasdan niya ang malamig na kilos nito, kumikirot ng husto ang puso ni Dana. Sa kasamaang palad, siya ay hibang na hibang sa kanyang gwapong mukha. Nang makabawi siya, inilagay ni Dana ang pagkain sa tabi ni Benjamin at sinabing, I'll take my leave, then. Nanatiling tahimik si Benjamin bilang ganti. Nang makita ang kanyang nakaimik na tugon, tumulo ang luha sa mga mata ni Dana. Tinakpan niya ang bibig niya at tumakbo palabas ng kwarto. Napasulyap si Benjamin sa pinto bago ibinalik ang tingin sa lunchbox na iniwan ni Dana sa desk. Isang madilim na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha nang maalala niya kung paano sinubukan ni Dana na saktan ang kanyang anak. Nagising si Gavin sa kalagitnaan ng gabi mula sa isang malagim na bangungot. Madaling araw pa lang ay muli na siyang nakakatulog. I wonder kung gising na ba ang batang iyon. Samantala, si Jasper na napagkakamalan pa ring si Gavin ay abala sa pagpupuno ng pagkain sa bibig sa dining area, kasama ang mayordomo. May natitira pa bang pagkain, Mr. Whitley? Laking gulat ni Edwin nang makita ang kanyang napakalaking gana. You don't eat that much normally, Gavin. Bakit ang dami mong kinakain biglaan? Napakurap si Jasper at sinabing, nagugutom na kasi ako.